Hello guys, ano nga ba yung mga disadvantage and advantages ng mga second hand na laptop? For example, Japan laptop, refurbished laptop. So ika-classify natin yan dito sa video natin. At paano yung kayo makakaiwas o mga tips na i-share ko sa inyo paano ba bumili ng mga second hand laptop. So syempre before that, maganda i-subscribe mo muna yung YouTube channel natin dito, no guys. And like nyo na rin tong video natin and comment kung meron kayong gustong sabihin regarding sa topic natin. So ngayon, ang gusto kong share sa inyo, pag bibili kayo ng second hand laptop, is better to, kung for example, zero knowledge kayo, wala kayong masyadong alam, hindi kayo masyadong techie, hindi nyo kabisado paano tumingin ng good specs, better magsama kayo ng mga kakilala nyo, friend or relatives na marunong sa computer. So bakit? Para meron kayong idea. Hindi yung maloloko kayo ng ibang mga seller. Good siya. For example, you're looking for work from home na na specs. Tapos ang benenta sa iyo ng seller is medyo low specs. So hindi kayo maloloko. So kailangan magsama kayo na may alam. Okay? And the same time, ano ba yung good thing sa mga second hand laptop? Siyempre number one yan yung budget wise. Bakit? Kasi medyo mura na yung mga second hand, mga used, Japan, Korea, or mga refurbished. So mura na bentahan na guys. So depende pa rin sa mga specs siyempre. And the same time din guys, kapag sa mga second hand laptop, hindi mo maiwasan minsan may mga problem, no? Ayun yung disadvantage naman niya. So maganda, merong warranty doon sa seller. So mas maganda months, no? As dito na si guys sa shop ko, nagbibigay kami ng 1 month warranty sa lahat ng mga bibili ng natin, ng mga units. So bakit? So kasama na dyan yung replacement eh. Kapag mayroong problem within warranty period, hindi mahihirapan yung customer magpapalit. So papalitan agad natin yan, no po? And the same time, ginagaranti namin na hindi ma-hassle yung mga client na bibili sa atin. Okay? So, okay, hindi maiwasan, may mga problem. So, kaya better meron warranty. Kapag meron namang weeks, iba kasi guys nag-offer 1 week lang, 2 weeks. So, mahirap kasi pag ganun. For me, mas maganda at least 1 month warranty. Yung iba nag-offer 3 months. So, mas okay yun. No? At saka, ang hindi rin maiiwasan dyan, yung battery. Okay? Sa mga second hand, normal na yung mabilis malobat. Sa mga laptop, normal na mabilis malobat. Wag lang guys yung tawag nito, mga wala pang 30 minutes is lobat na. So, meron ng defective na talaga yung battery cell na pag ganun. So, at least mga 40 to 1 hour, goods na yun. Normal na yun. Wag na masyadong mag-expect pag bibili kayo second hand na laptop. Huwag kayo mag-expect na tatagal yan ng 3 hours, 5 hours, okay 1 day. Wala na kung ganun. So, unless brand new. Kahit nga guys yung brand new, mga replacement, hindi na rin tumatagal na ganun. Na maghapon. No? Iba na rin yung quality ng mga replacement parts. Pag sinabing replacement parts, ito yung mga brand new na available sa market na hindi na original. Pag sinabi kasi original, yung galing talaga sa manufacturer, for example, Asus. Okay, may tataktagan ng Asus, galing niya pull out from Asus. So pag sinabi namang replacement parts, ito naman yung galing sa mga supplier na ginawa na factory na hindi dun sa authorized ng Asus talaga. Pero hindi man nangangahulugan na pangit gamitin, na defective yung pangit, wag niyong bibili. No, mas okay din yung gano'n kasi dahil mura na yung bentahan, hindi na ganong pamahal unlike dun sa authorized na katulad ng mga nagaling mismo sa brand ng Asus, Dell, HP, mga ganyan. So okay din yun guys, huwag kayong mababahala doon. Mahalaga brand new, gumagana ang unit. So ayun naman ang pinaka main goal doon. So ayun lang muna sa video natin. Kung meron kayong gustong itanong, write your comment down below sa ating YouTube channel, babasahin ko. And gagawin din natin ng YouTube yan guys. Maraming salamat. Please like and subscribe.